The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus came to Capernaum with his followers, and on the Sabbath he entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know you are the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My brothers and sisters, good afternoon. Last week, we see in our readings na ipinakilala ang ating Panginoon. The whole week was there were stories about how our Lord was being introduced into the world, at nag-conclude ito last Sunday sa kanyang baptism. Today, ang ating gospel reading ay meron ding manifestation. Ibig sabihin po ng manifestation ay pagpapakilala. Pero ang nagpakilala ngayon ay ang demonyo. Ang demonyo ay nagpakilala, nagparamdam, nagpahiwatig. Paano nga ba magpapahiwatig ang demonyo, lalo na sa panahon natin ngayon? Unang-una, yung pinakamalakas na style niya, yung tinatawag nating possession. Pag na-possess ang isang tao, meron talagang external sign na masasabi nating na-possess siya. Although, pwede naman na psychological lang. Pero kapag tunay na possessed ang isang tao, ini-investigate yan at may mga exorcists na tutulong para mapaalis ang masamang espiritu. Pero meron din namang mga masasamang espiritu na pwedeng mag-control sa atin pero hindi tayo fully possessed. Medyo nakokontrol lang tayo. May mga ganon. Unang-una, yung pag-control sa atin ng mga masasamang espiritu na hindi masyadong halata. May ganun po. Hindi masyadong halata na nakokontrol na pala tayo ng masamang espiritu. Ito yung mga maliliit na bagay. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin na paulit-ulit, pero mali. Ito yung mga hindi natin napapansin. Sa English, ang tawag nito ay subtle. Subtle na pagkontrol ng masamang espiritu sa ating buhay. Yung maliliit na pagsisinungaling, pakonti-konti na pagmumura, pakonti-konti na pagsagot-sagot sa parents, pakonti-konti na paghanap ng kalaguyo,
paunti-unti na pagsusugal o pangungupit. Nung ako'y maliit, hilig kong mangupit. Nangungupit ako palagi sa pitaka ng aking tatay, pero hindi sa pitaka ng aking nanay, dahil nauunahan ako palagi ni tatay. Pero kapag nasanay tayo sa ganito, pwedeng lumaki. Itong mga maliliit na learn natin na mga masasamang bagay, pwedeng lumaki. At kapag ito'y lumaki na, mas malaki na rin ang kontrol ng masamang espiritu sa atin. Meron sa inyo siguro na hindi na nakukontrol ang galit. Dati-rati kapag nagagalit, medyo nachi-check mo pa ang sarili mo. Pero ngayon, parang napansin mo, pag nagagalit ka, talagang hindi mo na nakukontrol kung ano-ano na ang nasasabi mo, may nasasaktan ka na, kahit mga mahal mo sa buhay ay nasasaktan mo. Maaaring nakontrol ka na nga ng masamang espiritu. O di kaya yung pagnanakaw mo ay malakihan na, hindi lang pa isnatch-isnatch, kundi kaban ng bayan na yung ninanakawan mo. Pag humantong na tayo sa ganyan at malalaki ng mga bagay, na mga masasama ang ginagawa natin, sa palagay ko, papalapit na tayo doon sa tinatawag na possession. No? Sa buhay natin, pwede na isang tao o grupo ng mga tao ang maghikayat sa atin para maging masama. Pwede rin naman na isang pangyayari, isang masamang pangyayari sa buhay natin na magtulak sa atin na maging masama. Pwede rin merong mga dasal na hindi sinagot, hindi tinugunan ng Diyos. Parang feeling natin tinalikuran tayo ng Diyos, kaya tayo tatalikod na rin sa Diyos. At kapag nangyayari yan, tumitigas ang ating mga puso, pwede tayong malulong sa galit, sa inis natin sa kapwa at sa Diyos. Ayan, medyo nahahawakan na tayo ng masamang espiritu. Pero of course, yung pinakamataas, yung sinabi ko kanina, possession. At ang possession ay extraordinary at kailangan ng pari para mapalabas at mapaalis ang masamang espiritu. At ang paring yan dapat appointed ng bishop, hindi lang basta sinong pari. Ngayon, ang challenge sa atin is to be able to have the strength to resist. Ma-resist natin ang masamang espiritu. Dahil ang mga tinuturo sa atin ngayon, parang tinuturuan tayo ng mundo na huwag maniwala na merong masamang espiritu. Tinuturo ng mundo sa atin, maliitin yung mga signs na pagpapahiwatig na merong presensya ng masamang espiritu sa buhay natin. Kaya habang hindi tayo naniniwala, lumalakas ang presensya niya sa buhay natin. Nagtataka tayo na bakit parati nang nag-aaway ang mga anak ko? O bakit parati nang sumasagot ang mga anak ko sa akin? Bakit yung mister ko na dati sweet sa akin, ngayon kung makamura sa akin, tagos sa puso. Talagang nasasaktan ako. O yung misis ko na napakahinhin dati nung bago kaming kasal, ang ganda-ganda niya. Ngayon parang bruha. Binubugbog ako. Ini-welcome natin sa ating pamamahay
ang demonyo. At totoo, 24 hours a day, 7 days a week, nagtatrabaho ang demonyo. Tinitempt tayo na gumawa ng masama. Tinitempt nga tayo na mawalan ng respeto sa simbahan o mawalan ng respeto sa Diyos. Paano natin malalabanan ito? Binigyan tayo ng weapon. Actually, meron. May weapon na binigay. Now, of course, yung possession talaga, hindi natin kaya yun as ordinary members of the church. Kailangan natin ng tulong ng mga pari. Pero itong nalulung lang tayo sa masama, kaya siya. Merong weapon. Weapon number 1 ay dasal. Prayer. Kaya nga ba't pinipilit nating magsimba araw-araw? Kayo, pinipilit niyong pumunta sa simbahan kahit na delikado. Dahil gusto niyong magdasal. At sana tuloy-tuloy yan. Kahit hindi kayo makakapunta sa simbahan, tuloy ang dasal. Sa bahay, o kung saan man, tuloy ang dasal. Dahil ang dasal is powerful. It can ward off the presence of the unclean spirits in our lives. Number 2 na weapon natin ay ang mahal na ina. Andyan, may imahen siya dyan. Ang mahal na ina ay very important sa laban natin against sa mga demonyo. Very special yan sa mga Catholics. Sa Catholic Church, very special ang presence ni Mama Mary. At thankful dapat tayo na kasama natin palagi si Mama Mary. Kaya wag natin siyang talikuran at wag maniwala sa turo ng iba na mali na magdasal kay Mama Mary. Hindi tayo sumasamba sa Kanya. Nagdadasal tayo sa Kanya at humihingi ng tulong dahil siya ang pinakamalakas na pwedeng tumulong sa atin laban sa mga demonyo. Siya, sa Kanya, takot ang mga demonyo. Hindi siya kaya ng mga demonyo. Kaya habang dinadasal natin ang rosary, kahit minsan nga parang wala sa sarili yung pagdasal natin ng rosary, nagdadasal si Mary kasama natin. Kasama siya nating nagdarasal. Kaya malakas na panglaban sa mga demonyo ang rosary. Okay? Pangatlong weapon natin ay our Lord Jesus Christ. Our trust in God, our trust in the Lord Jesus Christ, in the Holy Spirit, and in God the Father. Kayang-kaya yan. Siya ang nag-rebuke sa lahat ng mga masasamang espiritu sa gospel, sa ebanghelyo. Siya ang nagpaalis sa kanilang lahat. Kaya kapag wala si Jesus, hindi sila pwedeng paalisin. Huwag kayong maniwala dun sa mga movies na nakakapaalis ng masamang espiritu na hindi tumatawag sa Diyos. Hindi totoo yan. Minsan naliling lang tayo ng masamang espiritu, akala natin napaalis na natin, pero hindi, nilinglang lang tayo, kunyari lang napaalis natin. Dahil ang pwede lang magpapaalis sa demonyo ay our Lord Jesus Christ, at sa tulong na rin ng mahal na ina at ng ating mga prayers. Okay? So ngayon, invitation sa atin yan. Huwag matakot na magdasal. Huwag mahiya na magdasal. Huwag matakot na magrosaryo.
Huwag mahiya na magrosaryo kahit pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mong hindi sumasampalataya. Huwag mahiyang lumuhod sa harap ng mahal na Berhen, alam mo namang hindi mo siya sinasamba. Humihingi ka lang ng tulong sa Kanya na sabayan ang dasal mo. At huwag magdalawang isip na tanggapin na kaya ng Diyos lahat ng problema natin. Kaya ng Diyos na paalisin ang presensya ng masamang espiritu sa ating buhay at sa ating mga pamilya. Ang Diyos ay andyan, nakahandang tulungan tayo, kailangan lang ay tumawag tayo sa Kanya at humingi ng tulong.